pagbabalik mga kapatid. It's Kapatid Avin is here. Sa araw na ito ay ating ibubunyag ang katotohanan na kung saan ay dapat itong malaman ng sambayan ng Pilipino. Lalong-lalo na yung mga taong nahatag pa rin ang puso't isipan ng mga taong walang ibang hangad lamang, kundi self-interest lamang. Ngunit bago yan, kung ikaw ay bago pa sa channel na ito, ikaw po ay aking inayayahan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kang ma-update sa mga bagong videos na upload ko. Kaya, simulan na natin. Maraming mga taong natatakot na makabalik ang mga Marcoses sa Malacanang at gagawin nilang lahat ng paraan para hadlangan ang kanyang kandidatura at sirain ang kanyang imahe at ang kanyang pamilya sa publiko na walang habas nilang ginagawa ito sa loob ng mahigit kumulang 30 years. Talagang may malalim na mga dahilan at ang mga ito ay kabaliktaran ng mga lahat ng mga impormasyong kanilang ipinagsirampuri sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Pero, bakit kailangan gawin nila ang malawakan at masidhing pag-brainwash sa mga Pilipino? Slander and gossip ang naging instrumento ng Satanas para maitago at mahadlangan ang napakagandang plano para sa ating lupang sinilangan. Ang Liberal Party sa Pilipinas at Democratic Party sa Amerika ay parehong mga galamay ng mga elitistang kumukontrol sa central bank system na sila rin ang kumukontrol ng mainstream media. Ang grupong ito ay ang tinutukoy ni Imelda Marcos na powerful force na humahadlang para hindi maibahagi ang Wealth for Humanity na sinet up ni Diaz at Marcos World Bank noong 1950 at naging lehitimong property ni Ferdinand E. Marcos noong taong 1973. Lingid sa kaalaman ng karamihan, noong taong 1973, diniklara ni US President Nixon na alisin ang goldback sa dulyahan. Kaya, mula sa taong 1973, ang dulyahan ay isa ng fiat currency. At ito ang dahilan bakit ang salapi ay hindi na naka-value based sa wealth ng isang bansa. Sa pamamagitan nito, kinontrol ng Federal Reserve ang mga ekonomiya ng bawat bansa habang sila ay inaalipin sa pamamagitan ng utang. Lingid pa rin sa kalaman ng karamihan ang Federal Reserve na walang tigil na nag-iimprenta ng mga dulyahan na ipinagpautang sa mga bansa ay hindi pag-aari ng Amerika, kundi ito ay pag-aari ng ilang mga elitistang pamilya. Mga kapatid, ito ang dahilan bakit ayaw nila sa mga patriot leaders tulad nila Quezon, Magsaysay, Ferdinand E. Marcos, Rodrigo Roa Duterte, Lincoln, Kennedy, Hussein, Gaddafi, Pote, at marami pang iba. Kasi ang mga ganitong leader ay malaking hadlang sa kanilang planong itayo ang New World Order. Si Ferdinand E. Marcos ay isang malaking hadlang sa kanila. Kaya, gagawin nila ang kanilang mga galamay tulad ng mga mainstream media, Hollywood, Vatican, Big Pharma, Liberal Party, at iba pang mga saklaw ng Committee of 300 para lang sirain siya. Dahil ang plano na naging Pangulong Ferdinand E. Marcos sa Pilipinas ay maging isang higanting bansa. Hindi lang yan mga kapatid. Dahil sa mga gold ng Taliano Royal Family, World War II Yamashita Looted Gold, at mga kayamanang naipamana sa kanya ni Jose Antonio Diaz de la Paz, pati ang orihinal na titulo ng buong bansang Pilipinas ay inilagay ni Marcos sa legal na sistema upang maideklarang property ng sambayan ng Pilipino
ang mga kayamanang ito at hindi maangkin ng mga elitista. Ang Global Death Facility ay pangalan ng isang trust account sa World Bank na kung saan ay pasikretong diniposito ni Antonio Diaz at Ferdinand E. Marcos ang milyon-milyong toneladang ginto at iba pang mga kayamanan upang maitago sa mga mata ng mga elitista. Mga kapatid, ginawa ito ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos hindi para nakawin ang mga kayamanang ito, kundi para maingatan na hindi mapunta sa kamay ng mga masasamang grupo na gustong maghari sa mundo at itatag ang New World Order ng Antichrist. Nakadeposit ito noong taong 1950 sa World Bank at sa loob ng 50 years, lahat ng mga interes ng mga kayamanang ito ay mapupunta sa sambayan ng Pilipino. Sa galit nila sa ginawa ni Marcos, naglunsad sila ng dilubyo ng paninirang puri kay Marcos gamit ang EDSA People Power at ang mga papit nilang si Cory Aquino at iba pang mga traidor na kaibigan upang mapagtakpan ng kanilang intensyon na makuha ang mga kayamanan ito. Si Marcos na nagdala ng matinding kahihiyan at panlalain at pangalipusta sa kanya at sa kanyang pamilya dahil ang nasa isip niya ay ang kinabukasan ng kanyang bayang minamahal. Tiniis niya ang kanyang pamilya, lahat ng mga paninirang puri para mapapinabangan ng Pilipinas sa mga kayamanan ito sa hinaharap. Para sa kaalaman ng karamihan, nang pumanaw si Antonio Diaz noong taong 1973, si Marcos ang naging sole legal owner ng lahat ng mga kayamanan ito. At dahil inisip niya ang kanyang inang bayan, inilagay niya ng dokumento na 70% ng accumulated interest ng mga gintong ito ay mamanahin ng people of the Philippine Islands pagkatapos ng 50 years. Noong taong 2000, tapos na ang 50 years ng time deposit ng world's assets na sinet up ni Antonio Diaz at Ferdinand E. Marcos sa World Bank noong 1950. At taong 2005, matured na ang lahat na accumulated interest ng mga kayamanan ito at dapat na-release na ng World Bank sa Pilipinas mula noong 2005 pa. Matatandaan natin mga kapatid na si Madam Imelda Marcos ay tumakbo sa pagkapresidente noong taong 1992. Subalit, gaya ng inaasahan, tinakot siya ng mga dilawan at sinabi na dalag ng dugo ang Pilipinas kapag siya maging presidente. Ito ang dahilan bakit nag-back out siya sa eleksyon. Pilit itong inaasikaso at nire-request sa administrasyon na asikasuhin simula noong nag-matured ang Global Debt Facility account sa World Bank. Pero hindi ito pinansin ng mga dilawang mambabatas at ng administrasyong pinamumunuan ng mga galamay ng mga elitista. Salamat at may isang matapang na Rodrigo Roa Duterte na nanalo sa pagkapresidente upang baliin at wasakin ang stronghold ng mga dilawan at oligarkong kumukontrol at nagpapahirap sa ating lupang sinilangan at upang malantad ang tunay na kulay ng Liberal Party at magising ang taong bayan sa katotohanan. Ako ay naniniwala na alam ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang tungkol sa kayamanang ito. Matatandaan na siya ay nakipag-usap sa mga Marcos at sa mga lawyers ng pamilya Marcos tungkol sa kayamanang ito, gaya ng sinabi niya sa press conference. Hanggang sa pagka-vice-presidente ni Bongbong Marcos, nakapaghadlang pa rin ang mga galit ng kampo ng kadiliman sa pamamagitan ng pantarayan ng Smartmatic para hindi makaupo si Bongbong Marcos kasama ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
Alam kasi nila na ang Vice Presidente ay one step away para maging presidente si Bongbong Marcos. Kaya, sinabi ni Ninoy Aquino na gagawin nila ang lahat para hindi makabalik ang Marcos sa Malacanang. Lalo pa't paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Duterte na kapag manalo si Bongbong Marcos sa kanyang electoral protest, willing na siyang bumaba. Ito ay dahil alam ni Pangulong Duterte ang kapasidad at layunin ng pagbabalik ng Marcos. Ang hindi nila alam sa ginawa nilang pandaraya kay Bongbong Marcos, lalo lang nilang binigyan ng kapangyarihan at inspirasyon ng taong bayan na iluklok ang Marcos sa Malacanang. Mga kapatid, narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit takot na takot silang makaupo si Bongbong Marcos sa pagkapresidente ng ating lupang sinulangan. Pakinggang mabuti ang iyong manawaan at maintindihan. Number 1. Lalabas ang katotohanan tungkol sa Global Debt Facility ng World Bank at IMF na ito pala ay property ng Pilipinas na sineta ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Number 2. Mai-implement ang Marcos Humanitarian Program sa Pilipinas. Magpapatayo ng mga libreng pabahay para sa mga Pilipino at iba pang mga programa na magiging dahilan ng pagkawala o paghira ng negosyo ng mga oligarkong nagpapabayad ng house and land sa malalaking halaga. Number 3. Magpapatayo ng sariling pabrika. Bubuksan ang mga planta nuklear. Magpapagawa ng mga dam at hydro energy facilities. Mga ultra-modern infrastructure tulad ng mga bullet train at iba pang mga technological advances na kung saan ay hihina ang negosyo ng mga dayuhan sa Pilipinas na kasabwat nila nakikinabang sa mga pang-aalipin sa mga Pilipino. Number 4. Ipamimigay sa mga magsasaka ang mga lupaing pangsaka at agrikultura. Ihina ang pang-angkat ng mga bigas mula sa ibang bansa dahil tatangkilikin ang sariling produksyon sa bansa na siya na namang ikalulungkot ng mga negosyanteng oligarko na kasusyo ng mga dayuhan. Number 5. Pati mga tribal groups ay pag-aaralin ng libre mula elementary hanggang college kasama ang lahat ng mga Pilipino maging sa mga syudad kahit walang pangmatrikula. Number 6. Hihina ang kita ng mga business owners sa Makati na pinag-aharian ng mga elitista dahil magiging fully sustaining ang bansa natin dahil sa regular na pag-release ng trilyon-trilyong pondo mula sa mga interes ng mga ginto ni Marcos na lumaki ng lumaki sa loob ng mahigit kumulang 60 years mula 1950 hanggang 2000 hanggang sa ngayon. Number 7. Lalakas ang piso dahil magiging gold backup ang pira natin at hindi na tayo didepende sa US dollar kung saan wala naman itong backup na ginto. Mapipilitan ang Federal Reserve na magdeklara ng bankruptcy dahil makikigitan ng value ng Philippine currency dahil sa value nito na may katumbas na ginto. Kung magkataon, babagsak lahat ng bansa at ekonomiya na nagkadepende sa dolyar at hihina ang value ng stock market at mapipilitan ng iba't ibang bansa na makipag-tie up sa Pilipinas dahil mawawala ng value ang kanilang currency. Number 8. Natatakot sila na ma-implement ang last will and testament ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos dahil wala nang maghihirap ng mga Pilipino at mawawala na ang oligarchy system ng ating bansang Pilipinas. Kasi pantay-pantay na, wala nang elitista at wala na ring squatter, kundi lahat ay magiging totoong maharlika sa pamumuhay. Number 9. Mawawala ng kapangyarihan ng mga banyagang naninirahan
sa mga lupain ng bansa. Number 10. Babawiin ang lahat ng mga property ng gobyerno na ipinagbebenta ng mga Aquino at Ramos sa mga elitistang mayayaman tulad ng mga electric and water firms. At dahil dito, baka pati kuryente at tubig ay wala ng bayan o kung mayroon man ay napakaliit na for maintenance purposes na lamang. Number 11. Malalaman ng buong mundo officially na ang lahat pala ng bansa, pati America, ay umaasa lang sa ginto ng Pilipinas dahil alam nila na ang Central Bank sa pagre-release ng Fund for Welfare of the Nations. Number 12. Mapapatunayan na lahat ng mga akusasyon sa mga Marcoses about sa sinasabi nilang ill-gotten wealth ay hindi na totoo. Dahil sa pagsasapubliko ng walang habilin at testament na dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Number 30. Magiging mas makapangyarihan ang Pilipinas kaysa Amerika at pati sa karatig bansa nito sa Asia ay hindi na depende sa dolyar, kundi Philippine currency na. Number 40. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay papailang lang na parang agila. Sobrang taas ng pamamayagpag na kahit walang foreign investors or external trading na magaganap ay hindi maghihirap o babagsak sa ekonomiya ng bansa. Dahil sa self-sustaining nito kapag binuksan na ang wealth for humanity na kung saan 70% nito ay pakikinabangan ng lahat ng mga Pilipino. Kaya kung ikaw ay totoong makabayan at mahal mo ang Pilipinas at gusto mo tayong maging isang makapangyarihang bansa sa mundo, piliin mo ang Marcos at iupo mo sa pamamagitan ng iyong sagradong boto. Huwag na tayong papaya. Namahadlangan uli ito katulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos noong taong 1980s. Mga kapatid, kailangan natin ng isang leader na tatayo bilang tunay na leader at hindi lang basta-basta ordinaryong politiko na nababayaran ng pera. Si Bongbong Marcos na ang senador na hindi tumatanggap ng PDAF money noon. Diyan pa lang makikita mo na hindi siya bayarang tao na kayang bayaran ang prinsipyo. Siya ang magpapatuloy ng proyekto ng kanyang ama at karapat-dapat na tatayong leader pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sila lang ang ayaw kay Bongbong Marcos. Pero majority sa mga mamamayang Pilipino ay excited na maluklok muli ang Marcos sa Malacanang bilang Pangulo para maibalik ang niyorakang reputasyon at dangal ng bansang Pilipinas na siyang nakilang lupain ng mga may dugong maharlika. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid at sana ay mayroon kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na upload ko. At huwag din ninyong kalimutan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po. Bye-bye.